Sa likod ng visor, may dangalang boses. Bawat salita parang kalabit ng throttle. Hindi lang specs, pati kwento ng makina. Haji ang pangalan ko, ang sandata. Da Haji Motovlogs, Revenge Paraiso. Sumisigaw ang makina sa bawat video. Haji Motovlogs. Good morning mga idol, at i-update natin tong Suzuki Bergman Street EX mga idol. Dito nga pala tayo sa Guanzon sa Santa Cruz, Zambales branch. Okay, so ito meron po silang available na Suzuki Bergman Street EX mga idol. So sa mga naghahanap, okay, available siya dito. Update natin motor na to kung sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2025. Let's go. So unahin natin syempre ang kanyang body. Syempre sa looks pa lang, semi ano na siya, maxi scooter ang datingan. Bruskong-brusko para sa 125cc na displacement. So sa mga ilaw niya mga idol, makikita natin LED type na po siya dito sa kanyang headlight. Tapos dito naman sa kanyang sa signal lights is ordinary bulb pa lamang. Pero pagdating naman sa likuran mga idol, ayan, makikita natin na LED po siya. Tapos, ordinary bulb din para sa kanyang signal lights. At ang kagandahan nito, mayroon pa siyang design dito na chrome na design. Okay, ang kulay nga pala nito, pinaghalo siyang gray. Okay, silver. Tapos, meron po siyang brown. Para may pagka-classic ang design niya. Okay? So, makikita din natin sa kanyang front. Makikita natin na mayroon po siyang mga chrome design dito. Yan na nagpapa-premium ng kanyang detalye. So pagdating naman dito sa kanyang bandang ibaba, makikita natin yung kanyang reflector na mas safe sa daan. Tapos makikita natin yung kanyang suspension na ang gamit nito is telescopic fork. Okay? Tapos one pot caliper with disc brake. Tapos dito naman yung kanyang mags na mayroong coated na kulay bronze or anything brown, parang ganyan. Ang sukat ng gulong niya is 90 by 80-12. Okay? Tubeless po siya mga idol. Habang punta naman tayo sa likuran mga idol, ang suspension nito, gumagamit po siya ng single shock absorber, drum brake po para sa braking system, coated din po yung kanyang mugs na kulay brown. Then ang sukat ng gulong niya, okay, 100 by 80-12, tapos tubeless din po siya mga idol. Punta naman tayo sa bandang gilid mga idol, makikita natin na very premium na naka-imbose na Bergman dito, no? Chrome coated po siya mga idol. Tapos nakalagay Street EX. So 125cc po siya. Wala nakalagay na 125cc, pero 125cc po siya mga idol. Ito naman yung airbox niya and crankcase niya. At good thing na meron po siyang kickstarter. So just in case na malobat o humina ang baterya ng motor mo, palong-palo to, no? So magagamit mo to sa mga ganong sistema or senaryo. Tapos andito yung kanyang side stand. Okay, na may side stand kill switch po siya. Tapos ito naman yung center stand niya. Tapos ito naman yung kanyang pillion putres na naka-chrome din mga idol. So para siya may lalagyanan dito. Yan. So dito naman sa gilid mga idol, makikita pa rin natin yung design ng kanyang model na nakalagay doon. Okay? Street EX po siya. At meron siyang sticker dito na SEP Alpha or Suzuki Eco Performance, na kung saan mas eco-friendly at mas maganda yung hatak base sa kanilang pag-aaral doon sa Suzuki Motorcycle Factory. Okay? Tapos makikita naman natin dito yung kanyang muffler na full cover po siya mga idol. So may cover din siya dito. Then black and silver and black yung kulay nito mga idol. So lapat na lapat siya. Alright?
Okay, punta naman tayo sa taas mga idol. Oh. Yan, unahin natin yung kanyang simple lang na side mirror. So, dahon style po siya na may carbon lodi. Okay? Tapos, yung handle niya na may cover po siya para siyang maxi scooter talaga, no? So, button and switches niya, high and low, turn lights, busina. Then, meron po siyang idling stop system. Okay, para siyang idling stop system. Tapos, nandito na rin yung electric starter button niya. Okay? Tapos ito naman yung kanyang fully digital meter na kung saan mas marami kang information na dapat mo malaman para sa papangalaga ng motor mo na may dalawang selector mga idol. Tapos nandito naman yung throttle control with brake lever sa unahan and hand grip with brake lever para sa likuran. At ang gaganda nito, automatic transmission pala ito na kung saan gas and go lamang, napakadaling imaneho. Okay? Tapos sa mga convenient features, unahin natin itong utility pocket na mayroong takip dito sa kaliwa at sa kanan naman is wala. So easy access needs mo. Tapos dito naman yung mga variable things mo like cellphone. Okay? Speaking of cellphone mga idol, ayan, meron po siyang charging port area. USB type po siya na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. So habang nag-charge ka, nakasapra po yan. Safe na safe. Abang dito naman mga idol, makikita natin mayroon po siyang utility hook na maraming gamit talaga to. No, hindi lang helmet, kundi yung mga pinamili mo. At bukod dito nga pala sa hook na to mga idol, meron pa siya ditong retractable hook. So dalawa po siya. Kung bitin ka sa isa, meron pa siyang isa dito. Alright? At pagdating naman sa kanyang susian mga idol, gumagamit po siya ng ignition key na merong lock. Okay, tapos ang function nito, meron siyang push to lock. Ito siguro yung yan. Okay, nagsarado yung mismong susian. So safe na safe sa magnanakaw. Alright? And this is scooter naman, sa isang maxi scooter, as very rear na meron po siyang flat footboard and meron siyang extension. Yes sir. Ayan. So may footboard ka dito. Pwede mo lagyan ng excess baggage, napakaluwag, napakalawak. Tapos pagdating naman dito sa kanyang comfort riding, meron po siyang foot extension mga idol. Ayan. So goods na goods siya mga idol. And then dito naman tayo sa kanyang seat mga idol. So, synthetic leather ang ginamit niya with two-tone. Okay, nandito naman meron siyang black and brown. Then meron po siyang pa-stitches siya mga idol. Tapos napakalapad ng kanyang upuan mga idol, no? So yung foam niya rin is napakakapal. Hindi natin mabuksan yung compartment, pero okay lang yan, walang problema kasi ito updated lang naman to. Kung ano yung naunang video is yun pa rin naman yung liters na capacity niya. Okay? At tignan naman natin yung kanyang seat height, kung pasok ba ito sa may average height na Pinoy na katulad ko. I'm 5'4" in height mga idol. Alright. So yun. Okay. So okay naman siya mga idol para sa akin. I'm 5'4" in height. So meron kung ganito yung height mo or mas mababa pa sa 5'4", is komportable naman siya. Pero kung nasa 5 flat ka naman, is hindi na siya ganoon ka komportable kasi nga medyo mataas yung upuan at syempre clearance pagdating sa kanyang ground clearance mga idol. Okay, pagdating naman sa kanyang comfort, naka-upright position ang kanyang handle. Tapos pagdating naman sa kanyang likuran, hindi naman siya ganoon ka yuko. Kung long ride ang trip mo, much better. At pagdating naman sa city riding mga idol, malaki rin siya, no? So kaya naman singit-singit basta kung sa tingin mo is pasok itong motor na to, no? So pwede siyang pang-araw-araw. Syempre, fuel injected na to at the same time, 125cc lang siya mga idol. Okay, pagdating naman sa presyo nito via Guanzon, Santa Cruz, Zambales, ang Bergman Street EX ay merong cash na 94,400. Para naman sa down payment nito is 5,800. At para sa 3 years monthly installment naman nito is nasa 4,957. May less po siyang 200 pag maaga ka or on due date ka magbayad. Good morning mga idol. Ito nga pala si Honda Giorno at dito nga pala tayo sa Honda Guanzon, Masinloc. So it's rainy days at hindi natin mapigilan, ulan lang yan, vlogger tayo. So ito ang Honda Giorno, pakita na natin ang Giorno na to kung sulit ba ito bilhin ngayong 2025. So unahin natin yung kanyang harapan.
Okay, dito sa kanyang harapan, nandito yung kanyang headlight na naka-attach sa handlebar. At makikita natin na meron po siyang nakalagay dito na chrome metallic pagdating sa kanyang headlight. Tapos pagdating naman dito sa headlight ay merong daytime running light. Dumagamit pala ito sa kanyang headlight ng LED. Samantalang dito naman sa mga signal lights nito is ordinary bulb. So pagdating naman dito sa kanyang baba na mga idol, nakita natin yung silver and chrome na material dito na ginamit. Then meron siyang Honda. Napaka-simple ng kanyang decals dito mga idol. At makikita naman natin yung body niya rito sa kanyang harapan mga idol, no? Malapad siya. Then pagdating naman sa kanyang front fender, makikita natin na equipped na ito ng combi brake system mga idol. So telescopic fork po ang gamit nito sa kanyang suspension sa harapan. Disc brake with 1-pot caliper. Tapos mags po ang ginamit niya mga idol. Then yung sukat ng gulong niya is 100 by 90-12 and tubeless na po ito mga idol. Then pagdating naman sa likuran mga idol, makikita natin, so napakababa niya tignan dito kahit naka center stand na. Okay, tapos bulky po ang itsura niya dito sa kanyang taillight. Makikita rin natin meron po siyang chrome design dito mga idol. Tapos LED po ang gamit niya sa taillight niya, and signal lights niya is ordinary peanut bulb. Ang gilid naman nito mga idol, makikita natin napakalapad mga idol. Para kang bumalik sa mga nakaraan. Nandito yung kanyang model name. So pagdating naman sa kanyang suspension sa likuran, ay gumagamit dito ng single shock absorber, drum brake po para sa braking system. Mags po ang ginamit niya na may sukat na gulong na 110 by 90-12. Okay, tubeless din po siya mga idol. Tapos dito naman makikita natin na napakalapad na maliit na kanyang back fender na may light reflector, at dito naka-intact yung kanyang plate holder. At sa gilid naman mga idol, makikita natin yung kanyang muffler na may cover na plastic. Then yung kanyang mismong muffler is matte black po. Tapos nandito yung kanyang radiator para sa cooling system na kung saan gumagamit ito ng liquid cooled for your better cooling system ability. Okay? At isa pa sa mga maganda dito sa Giorno is para siyang wala pa siyang pillion footrest dahil napa-flip on, flip out po siya mga idol. Ayan. So sa kabilang gilid naman mga idol, ayan. So meron din siyang Giorno nakalagay, chrome din yung design niya. Tapos nandito yung kanyang airbox na nakalagay naman ESP Plus. So ESP Plus na po siya, meaning 4 bulbs na po siya mga idol. Ang gumagamit nito PCX, tapos yung ADV, and then yung Honda Click 160. Yan yung mga gumagamit niyan. Okay? Tapos nandito naman yung crankcase niya, naka-intact dito yung Honda. Okay? So CVT drive po siya, meaning automatic transmission po siya mga idol. Right? Tapos nandito yung kanyang side stand and center stand. Okay? Pagdating naman sa taas mga idol, makikita natin yung kanyang side mirror na simple lang, pero dito yung chrome ang ginamit niya rito, no? So parang black and chrome yung ano nito, yung concept nito mga idol. Then pagdating naman sa kanyang panel mga idol is digital meter na po siya, parang Honda Click yung design niya. Okay? Tapos may dalawang button selector and may Honda. Tapos dito naman meron po siyang high and low, busina, then turn lights. Habang sa kabila naman, meron po siyang idling stop system. So, equipped na po siya ng idling stop system. Then, electric starter button. Tapos nandito naman yung kanyang throttle control with brake lever sa unahan. Then, ito yung hand grip with brake lever para naman sa likuran. At ang kagandahan nito, equipped na rin po siya ng park lock lever mga idol. So, just in case na magpa-park ka sa inclined o uphill road, so napakalaking tulong nito mga idol. Okay? So pagdating naman sa kanyang convenient features, unahin natin yung kanyang susian. So kitang-kita naman natin na ito ay equipped ng keyless system. So hindi ka na gagamit ng susi, remote control na lang na merong anti-theft and answer box system. At meron po siyang button dito na fuel and seat opener button. Okay? Then pagdating naman sa kanyang pocket, ayan, meron po siyang cover mga idol. So safe na safe yung lock niya. Okay, hindi katulad yung iba pinupush ngayon. Ito meron siyang pindutan dito mga idol. And then meron po siyang
sa mismong cover niya, meron po siyang lalagyanan ng cellphone. So, para sa cellphone talaga, so ibig sabihin may charger to. So, meaning may charger po siya, yan. Okay, meron po siyang charger na kung saan pwede ka na mag-charge anytime, anywhere. Tapos, meron ditong retractable hook, just in case na meron kang isasabit ng kung ano-ano. So, meron po siya mga idol. So, pagdating naman sa kanyang flat footboard mga idol, napakalawak, no? Ayan, no? Tapos may mga minimalistic na spike dito. Okay, malaki po siya compare natin sa ibang scooter. Okay, so marami ka mailalagay na baggage dito mga idol. And then dito naman tayo sa kanyang upuan mga idol. Cover niya pa lang napaka classic na classic. So kulay niya po is brown. Tapos may mga stitches po siya and Honda logo dito. Tapos pagdating naman sa kanyang upuan, malapad na malambot ang kanyang upuan mga idol. Okay? Grab bar niya mga idol, napakalaki, no? Ayan, no? Sobrang lapad talaga ng Giorno. 1, 2, halos dalawang dangkal ko dito sa tapos panipis dito. Ayan. Okay? At pagdating naman sa seat height niya mga idol, medyo may kabigatan to mga idol. Ayan. Yan. So, yan. Makikita natin na tip-toe po ang aking paa, ay 5'4" in height mga idol. Di naman po siya ganun kabigatan at di naman siya ganun kagaangan. Saktong-sakto lang mga idol. So pagdating naman sa footboard niya, malawak po. So kasyang-kasya yung mga bagahe nyo. So ito. So sa comfort riding experience, maganda po ito mga idol kasi naka-upright position po ang aking handlebar. Hindi po siya nakakangalay sa likod. At pag-usapan naman natin ang presyo nito via Guanzon Masinloc mga idol, no? So si Giorno Plus ay merong cash na 103,900 pesos. And pagdating naman sa kanyang down payment, 11,800. At ang 3 years nito para sa monthly installment ay nasa 5,137 pesos.